Ulitin natin, ha? Papu. Ulit. Papu. Go. Papu. Isa. Ay. Ulit. Seryoso ba kayong dalawa nagsisumali sa choir? Opo, Father! Ay, nako. Okay. Nahirapan ako Pads! Papu. Teka lang. Balita ko. Gusto niyo sumali sa choir? Naglakas. Ano nakain ninyo? Crispy pata. Lechon! Masyadong real talk, no? Pads, speaking of choir, meron kong kakilala na pwedeng makatulong dito kay Dante at kay Chubby. Ano? Sino? Isa siyang recording artist. Hala. Concert performer. Oh my God. Lumiliyad yan kapag kumakanta. Pilita Corrales? Hindi. Hindi. Alam nyo, kilala natin siya. Baka may Makikita natin Spotify siya. to, ah. Oo, naka-Spotify yan. May mga spots. Tuturuan kami. Walang iba kundi si Aling Celia! Yay! Kaselya. Mantakin mo yun, nakanta ka pala eh. Oo naman, Father. Ano ka ba? Mawalang galang lang po. Ilang taon na po kayong kumakanta sa simbahan? Ginagalang niyo ako, Father. Oo naman! Kung hindi kita ginagalag alam mo na. Sa banda, hindi na natin sasabihin. Pero sa simbahan, Father, 27 years na. Wow, kasi tanda ako! No comment na. Anong edad ko niyan? Paano yung mga punebre pag may... Band-Aid! Pero mo, dapat pala si Kaselya na lang kunin nating guest ngayon, ano? Oo, at napagandang kwentuhan ito sa espesyal na edisyon na ang title ay Bayan Umawit. Dahil pag-uusapan natin ay mga awiting pangsamba o liturgical music dito sa episode ng Kape at Kampay! Papuri sa Diyos ang halita at sa katulad mo, nais kong ihandog ang lahat sa buhay ko. Katulad din ng binhi na hulog sa lupa, namatay at mula roon bagong buhay sa mundo ay sumilay. Bravo! Bravo! Galing! Galing Ang mo galing pala, talaga ni Aling Aling Celia. Celia. May hidden talent siya. Hidden talent at buti hindi niya tinago this time. Oo, dapat ang ginagawa sa mga talent, showcase for the Lord. Yun. Oo. Kaselya, matanong kita. Puro kayo tanong eh. Pa rin siya, no? Akala ko nag-reform na siya. Kaselya, sa tanang buhay mo na kumakanta ka sa simbahan or yung talaga kumakanta ka, meron bang memorable kang song na talagang yun yung hindi mawala sa isip at alaala mo? At sa gunita mo, kumbaga. Sa totoo, Father, itong ating kinanta ngayon, ang title niyan ay Binhi ng Pag-ibig. At yan ang aking inspirasyon sa aking buhay na kinompose ni Kuya Mimo. Kuya Mimo Oo, Perez. Shoutout kay Kuya Mimo Perez. Wow. Pero yan, Father, ay ordination theme song ng isang batch ng mga pari doon sa beautiful island of Mindoro. Wow, ang ganda, no? May tanong ako, Aling Celia. Huwag mo akong pandilatan. Wala akong ginagawang masama. Opo. Ang balita ko nga po, kayo po'y kumakanta sa mga concert at sa mga Ordinasyon. recording artist, no? Ano po mga kanta na
na-feature na po ang inyong napakagandang boses. Wow! Pinalad po ako na makasama sa grupo na binuo rin ni Kuya Mimo, Earthen Vessel. At meron na po kaming ini-record at yan, ang isa doon na kasama ako, yung kantang Buksan. As in yung... Baso may tubig, lagyan mo muli. Pati yung ano. Yes, Father. Napaka-memorable na awitin para sa ating mga minor seminarians. Kinakanta sa mga ano yun eh, recollection. Mga recollection na may ganun-ganun pa nga. Alam ni Chabi! Sanang yung... Yan na. Yan Bakit ang ibang kanta yun? Kasama yun. Yun. Tapos kung meron isang kantang pangsimbahan na talagang nakatouch, nakapukol ng puso mo, ano yun? Yung lalo na pag kinakanta mo. Opo. Bukod dun sa Binhi ng Pag-ibig, Father, meron pong local program ang Apostolic Vicariate of Calapan na nagbalik sa foundation ng Salita ng Diyos. At ito ay tinawag na, ang title po nito na kinompose ulit ni Kuya Mimo, yung Sayong Salita. Sayong Salita, kami nabubuhay. Sayong salita may dahilan nitong paglalakbay. At yun po ay platinum na. Wow! Joke lang po yung platinum, pero buong Oriental Mindoro po ay kinakanta yon sa loob ng 10 taon dahil ito ay core program ng local church. Shout out kay Bishop Moy Cuevas. Bishop Moy! Bishop Moy, may talent kayo dito. Aling Celia, pag sa kasal ko, ikaw pa pwede ba ikaw kumanta sa salmo? Oo, platinum na rin yung kantang Ito ang araw na ginawa ng... Kakantahin natin yan. Ito ang araw talaga. This is the day. The Lord has made. Siya mga fathers at saka Chabi, ako po'y mauuna na, magpapaalam at ako ay magpa-practice pa ng Hallelujah! Galing ni... Ayan, sasabi natin, hallelujah ka talaga. Hallelujah ka talaga, Kaselya. Salamat. Ganda ng boses ni Alam mo yung pala Celia, sikreto no? para hindi ka masyadong agit, pati mainitin ang ulo, pakantahin mo. Actually naman kasi, kung titignan natin sa buong kasaysayan naman ng tao, pati sa Bible at sa kasaysayan ng simbahan, music has been part of the soul of the human person. Oo, balita ko nga, di ba, merong isang book sa Bible na actually ang intention is to be sung. Oo, ito yung tinatawag nilang Tehillim, the Book of Psalms. Psalms, oo. Teka lang, Ay, bago ka uy, magsimula. Kasi Ayun. na masyadong tayo nadala kay Aling Masyado, Celia. talagang carried away tayo sa napakatindi, no? Hindi ko na-offeran ng kape si Aling Celia. Baka mawala ang boses o Oo, masira. baka masira ang boss. Pads! Kape! Ayun. Pero Okay, yun nga okay tong kaping to. Alam mo Ano, bakit? bakit? Nakaka-improve to ng iyong singing voice. Oh, yan, that is very effective. Hindi, pero yun po, ang Book of Psalms ang isang aklat sa Biblia kung saan Nalilimpunan. O basta yun, it is filled. Ando po yung mga awitin po ginagamit ng mga Hudyo sa kanila pagsamba sa Diyos. At balita ko, 150 psalms ito at karamihan, if not all, composed na ang isa sa mga kilala at tanyag na hari, si King David. Tama, Oh. si Haring David. Di ba nagano siya? Yung liar. Si Haring David. Siya si Haring David. Yung harp. Naglalala-harp siya, di ba? Oo. So, ibig sabihin, ang mga salmo daw, balita ko ay sa aking research. Siyempre, yeah. best research. May kanya-kanyang tema, may kanya-kanyang imagery, at kanya-kanyang mood na pinapahayag. Oo, mayroong mga psalms ng pasasalamat sa Diyos. Oo. May psalms ng worship. May psalms ng assurance kay Lord. The Lord is my shepherd. Oo. The Lord is my light. and Merong my salvation. pagsamo, panghingi ng tulong, katulad ng Psalm 91. Oo. At syempre, pagsisisi. Yung Psalm 51, di ba? 51. Awaan mo ko, Diyos. Tagsawa tayo ng Kwaresma nun. Oo. At syempre, yung mga panaghoy. Managhoy! Diba yung Diyos ko, bakit naman ako'y iyong binabayan? Father, ito bang yung psalm na sinasabi niyo? Ito ba yung parang kinakanta ni nung kanina? Yung Parang sa responsorial misa. psalm. Yun. Bahagi ng misa, usually pagtapos ng first reading, kung saan pinapahayag, usually konektado sa mga readings ito, pinapahayag yung damdamin ng mga ngawit tungkol sa kanyang karanasan ng Diyos. Oo. At kung karanasan ng Diyos lang din naman pag-uusapan, even sa New Testament, meron pa yung mga tinatawag nating
awit ng papuri o canticle. Ayun. Di ba yung mga dinadasal natin kapag meron tayong morning prayer, evening prayer, at night prayer, sa liturgy of the hours. Halimbawa, pag morning prayer, ating kinakanta o dinadasal yung canticle of Zechariah, Benedictus. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to His people and set them free. Tapos may ginanto ka pa. Tapos kapag evening prayer naman, yung Magnificat. My soul proclaims the greatness of the Pero mas Lord. gusto ko yung Tagalog niya kasi maindang talaga. Ang puso ko'y nagpupuri. Yun. Magnificat. Tapos paggabi o night prayer, talagang pangtulog talaga. Pang night, Yung night. Dignities o yung Canticle of Simeon. Lord, now let your servant go in peace. Father, kilala niyo ba yung yung isang boss sa TV Maria? Meron din siyang sound song. Ay, ito yung kompositor. Kompositor. Oo, sikat na kompositor. Mabenta ang nun. Oo, balita ko binibenta sa Lazada, sa Shopee. Hindi, pag may yung sa may yung Jose Pino ba yun? Jose Pino. Ngayon Ayan ba yan? Parang pamilya. Parang nakanta ko yan sa isang sabi. Magalang, magdiwang, mga anghel. Kaya niretar yung akin. Yan. Kasi kinata ni JRRS. Uy, shoutout sa'yo, JRRS. Nasa isla na, nasa isla ngayon ng Papua, New Guinea. So yun, meron tayong mga canticles sa Gospels at meron din yung mga canticles ng early church dahil nung unang panahon, kinakanta na raw ng mga unang Kristiyano ang kanila pagsamba. Oo. Pati nga ata, Father, kahit din sa mga letters of the apostles, meron din katulad noong though he was in the form of God. Balita ko yun ay isang hymno. Hymno, isang awit pang samba ng mga early Christian na pag titignan natin sa Bible, mukhang tula. Pero pag titignan mo sa mga early church records, kinakanta pala nila itong mga to. Pag alam ko kinakanta yung mga Gregorian chant eh. Ay, oo. Siyempre. Yung mga di ba meron tayong mga yung mga alam natin, yung Salve Regina. Ay, sama ka na yung Salmo Regina. Salve Regina. Salmo Regina. Diba, yung Salve Regina, yung Tantum Ergot o Salutaris pag benediction. Pati yung mga buo, yung like yung Misa de Angelis, yun yung Gregorian chant na ito rin ay nabuo mula doon sa karanasan ng mga early Christians and even through medieval times, hanggang modern times actually. Bakit Gregorian? Kasi ang nag-propagate niyan ay si Pope Gregory I o si Saint Gregory the Great. Akala ko si Gregorio del Pilar. Hindi, iba yun. So yun, di ba, yung Gregorian chant. Tapos eventually, yung from worship, yung awitin ng mga Kristiyano, awitin ng mga Katoliko sa pagsamba, from liturgical use o yung ginagamit sa pagsamba, nag-flow din ito sa traditional and classical music. Ito na yung mga inaawit natin kapag meron tayong mga misa. Oo. Tapos alam ko, kada era, merong mga awitin. Oo. No? Pero nung una kasi, di ba, ang official language hanggang ngayon na simbahan ay Latin. Kaya karamihan ng mga classical na awiting pang simbahan ay Latin. Until particularly nung Vatican II, and even a bit before and after Vatican II, in-encourage na yung pag-compose ng awitin sa lingwahe ng mga tao. Di ba may kanta dyan si Mr. Bean? Ano? All creatures of our God and King. Akala ko yun yung naglagay siya ng toothpick dito. Hallelujah! Hallelujah! Di ba yun? Talagang konting trivia, mga kapimates. Alam niyo po ba na yun ay song sa morning prayer? At yung all creatures ay galing sa Canticle of the Creatures ni Francis of Assisi. May isa pa tayong useless trivia. Ano? Yung kanta ni Cat Stevens. Morning has broken like the first morning. Yun ay nasa morning prayer ng Wednesday. Pwede Wait lang. Ang dami nyo kasi sinasabi. Hindi ko maintindihan. Ano ba yung canticle? Canticle, tama? Kapatid ba yan ni Popsicle? Asan yung ice bag? Mukhang kailangan ko mamayang sa susunod na segment ng Explain, ice please. Hindi, ano Ang may canticle? canticle ay awit ng papuri. Awit ng papuri. Ayun. Speaking of awit ng papuri, so ibig sabihin, meron tayong mga Filipino na mga composer na, ayan, pinasok na yung mga awitin. Kinakantahan nyo kanina. In-inculturate na sa lingwaheng Tagalog. Halimbawa, dalawang pangalan.
Eduardo Hontiveros at Phil Vinteres. Oo. Di ba yan yung kanta ni Father Honti? Oo. Yung papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, oo. Papuri ng Panginoon. Oh, yes, oo. Tapos kay Father Vinteres, yung ama namin, Ama namin yung, Ama In namin, sumasalangit Di ba, ka. kasi nagkaroon na ng open na sa simbahan na gamitin yung lokal na lingwahe at kahit lokal na tono, di ba? Halimbawa, ginagamit natin sa mga ilang awitin halimbawa, ano yun? Alleluia, alleluia, alleluia. Di ba? Pati rin po yung mga bagong composer tulad sa mga Jesuita, si Manoling Francisco. Oy, prop ko yun. Professor Shoutout sa'yo Noel, kahit di ka Father nanonood Manoling. dito. At yung mga tulad din na Kuya Ferds Bautista at Yun. ibang mga bagong composer. Ang lahat po na ito, ginagamit ang awit upang magpuri sa Diyos at upang sumamba sa Kanya. Pero Father, alam niyo po ba, napansin ko lang, parang yung mga tao, kapag pagbago sa kanila yung hindi sila Hindi pa nag... sumasabay. Eventually, kaya nga napakahalaga. Mamaya malalaman natin ito sa mga hacks natin. Yung matutong sumabay, matutong makinig, matutong makiramdam para one tayo in our worship through music. At bakit nga ba natin ginagawa yun? Malalaman nyo sa susunod na episode. Segment lang ng Kape at at Kampay. Kampay. Makakatay natin si Chubby Mama. Oh, ano ang ganda nga ng kanta? Kala ko- Papuri sa Diyos. Father, pwede sumabay? Oh, alam mo yung di ba, Lord, I offer my life to you. everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Wow, palakpakan! Palakpakan! Fantastic! At yan po nagwawakas ang ating Oh. Wait! Oh. Pero Father, bakit kaya ganun, no? Oh. Ang tataas ng mga tono ng prayers, yung tipong parang lalabas na yung... Saan? Eh, kasi katulad ng sample, yung mga madre, ang tataas yung... Hallelujah! Ganun, parang ang hirap Bakit nga ba? Shoutout po sa mga fans namin ng mga madre. Sisters, pakisagot na lang sa comment section. Oh, lala na sa mga madre nagka-choir sa akin pag umaga sa mga Oblates of St. Francis Xavier at sa Our Lady of Sorrow Sisters sa San Antonio de Padua Parish. Shoutout sa inyo! Kasotan na tinig ang boses nila! Oo nga, tapos Kasi, no, Father, no? Oh, shoutout din po sa mga St. Paul of Charts na sisters. Pag sumasabay ako ng morning press niyo, tanggal yung litid ko minsan. oh, parang nakakahiyang umawit, no? Oo. Pero nga, siguro nga, kasama sa pagpapakita ng kanilang pananampalataya and their way of worship and praying is singing. Kaya nga po, di ba, bakit nga ba tayo umaawit tuwing nagsisimba o during celebration ng liturgy? Unang-una, syempre, ang first purpose ng music sa pagsamba ay magpuri sa Diyos. Oo, yun naman talaga ang pinaka-purpose. Di ba nabanggitan natin ito sa isang episode noon? Sabi ni St. Augustine, He who sings well, prays twice. Kapag hindi ka mag-sing well, once lang. Di, pero, Pag malala, kalahati lang, no? Di, pero di ba, yun yung unang purpose, no? We praise the Lord through our voices. Kasi bigay naman ni Lord yung boses, yung tinig, yung kakayahan. Binabalik lang natin sa pamamagitan ng pagsamba. Kahit minsan, boses Oo, alam mo na. Effort pa rin. So, okay lang yun sa misa, Father, kahit na wala ka sa tono. Basta, Pero wag kang distractive, Oo. no? May iba kasi minsan na nag-grandstanding na wala ka na nga sa tono, wala ka pa sa tempo, gusto mo pang ikaw yung soloista.
Iba na yun, ibang usapan Grandstanding ang tawag Grandstanding doon. yun. Oo. Kasi po, ang second purpose po, kung titingnan natin, why do we sing during the liturgy? Upang i-proclaim ang faith natin. Actually, marami sa mga songs natin ay expression ng kanilang experience of God. No? Lalo na yung mga liturgical music, no? Bukod syempre dun sa mga nahango sa scriptures o sa mga writings sa mga church fathers or even the sayings of our Lord Jesus Christ. Puro karanasan ng pananampalataya at yun ang maganda makita natin kapag meron tayong awitin na pang simbahan. So ano pa bang purpose? Bakit may mga awitin sa misa at sa pagsamba natin? Tsaka nga, Father, kailangan po ba na ang pari po required na maganda yung boses niya? Kasi di ba po minsan may kinaanta sila sa part ng Hindi naman required, pero Hindi, pero kasi, ito, Useless trivia. Sa mga nagtataka po, bakit maraming pare na magaling kumanta? Shoutout po sa mga pare sa ating mga igsoon diya sa Visayas. No? Aha. Particularly sa mga paring Ilonggo at Cebuano at Boholano na magagaling kumanta. Oo. Shoutout kina Father, sa mga taga-diocese of Kalibo. Ay, oo nga Oo, pala. gagaling Father ko man. Tad, shoutout Father Tad. sa'yo. Sana Oo. makabalik kami. Oo. No. Hindi, pero- Kasama namin yung Lockbites. Feature ang katedral, Oh, di ba? katedral, Hindi, okay. kasi Balik po, tayo. yung morning, evening at night prayer po sa seminaryo, lalo na pag linggo, kinakanta. Okay, may isa pa. Meron kaming subject sa seminary. Tawag doon yung solfeggio. Solfeggio, oo, yung reading, Para 4 years, hindi naman 4 years, 4 semesters 4 tayo semesters, nagpo-plug sa 2 years solfeggio. yun ng solfeggio. Kakanta-kanta kayo? Oh, binigana namin yung magbabasa ng notes. Oh. Pati Tapos nun, yung oh. pagkakapa ng chord sa piano, sa Oh, organ, yung sa ano gitara. tawag doon? Yung Wido. wido. Oo. Wido. Lahat yun. But in a way, kami rin sa seminary, in a way, encourage, no? At least we learn one musical instrument. Ako, gitara. Ikaw? Gitara, organ, drum, double bass. Nag-double bass din ako. Ako natutunan ko rin yun, triangle. Yun, favorite ko yun. Ting! Ganun. Meron nga, may nota pala yun, ha? Oo. May nota pala yung triangle Akala ko na kahit yun. yung drums, Oo, beatbox, natutunan ko may rin. tono. Meron din siya May tono nota. at may notes din siya. Oo. Pero anyhow, so, Eh di, Father, wait lang. Pwede nilang hindi yun kantahin kung hindi po ganun kagalingan yung boses nila. Alam mo, meron tinatawag tayo na respectfully decline. oh, yan. I think yun na, pwede. kung hindi mo naman kaya, huwag kang mag-feeling. At wag mo ipilit. Oo, huwag mo ipilit. Masasaktan ka lang. Di At ba? the same time, masasaktan din yung tao. Dahil yung third reason bakit ba tayo kumakanta sa pagsamba, kasi ito'y katikesis din. Tinuturo yung tungkol sa pananampalataya Oo. at may tinuturo tungkol sa faith natin. Oo. Kaya kung minsan, kung yung pagkanta mo, nakaka-distract, hindi wala sila, ang matututunan na lang nila, huwag ka na lang kumanta. Oo. Kasi dapat makita din muna ng mga tao yung message ng awitin. At syempre, bilang mga messengers, mga ngawit, napakahalaga na maayos yung ating delivery ng awitin nang sa gayon, mapakinggan ng mabuti message. Mahirap bata yung kumakanta, tas, wala ka na rin, kundi puro hangin lang. Oo. Or Diba? kung di man, di ba, pwede mo kantahin kasi ang isang kanta, you could sing it well, pero wala naman sa loob mo. Para pilitan ka lang. Para napili. Mahahala tayo ng mga nakikikanta sa'yo. Kaya di ba halimbawa, kumakanta ka ikaw yung mag-chat ng salmo, mahalata na tao pag napilitan ka lang. Oh, natulak ka lang na last minute kasi last class minute. mask. Oo, Tapos, yung- wala kakanta, ikaw na. Ikaw na, Oo. bigla. Mararamdaman ng tao yun. Kasi ang purpose mo, yung pagtayo mo at pag-awit mo, dapat makaturo ka, maka-instruct ka rin sa tao. Oo, actually dyan papasok yung pang-apat natin na dahilan na to voice out the hopes and prayers of the people. Kasi karamihan ng mga awitin, ang nasa puso niyan, pag-asa na wala tayong ibang aasahan kundi ang ating Panginoong Diyos. Naalala ko tuloy, siguro sa mga composers, si Father Manoling Francisco, Of course. yung Professor Moy. Kasi, nung nagkaroon ng, hindi ko maalala kung pang ilang anniversary ng Bukas Palad Music Ministry yon, di ba? Yung bakit niya, yun dun sa CD pa nun CD. So, nakalagay Di pa pa Spotify. Di pa Spotify, CD pa lang. Nakalagay doon yung paano at bakit kinumpose ni Father Mano yung mga kanta. Ay, oo, naalala ko Di ba? yan. May klase example dyan. Yung hindi kita malilimutan. Yan, oo. Alam niyo po ba, content trivia po, no? Pasintabi rin po sa mga gumagamit. Ang hindi kita malilimutan ay hindi po pang funeral mass. Ay, di ba yun yung kailangan? Di ba pag kunyari kumakanta naman, hindi kita, wag ka mo! Sorry, huwag yung kalimutan putulin.
Hindi yun. May kwento yun. Sige. Ayon kay Father Manoling, correct me if I'm wrong, mag-comment ka kung nanonood ka, pero for sure di siya nanonood dito. Buti na lang. Ito raw ay isang project nila nung siya ay nasa Ateneo High School. Parang kilala ko yung teacher nila noon. Oo. Si Ginoong Onofre Pagsanghan. Si Sir Pagsi. Gumawa ngayon sila ng parang tula. Oo. Tapos yung sa paggawa nila ng tula, nilapatan ngayon ng awitin. Na habang nagmimerienda siya Oo. sa piano, may merienda siya doon, tapos nabuo niya yung tono kagad. At ang tula na yon ay halaw mula sa Isaiah chapter 49. Oo, yung... Sinabi ng Diyos sa bahay Israel, yung iniisip mo, nalimutan ko kayo. Malilimutan ba ng ina ang kanyang anak sa sinapupunan? Oo, Ayun. yun. Nakaukit na sa akin palad ang iyong pangalan. Yun. Tapos doon, hindi lang naman yun ang mga kanta ni Father Manoling, kwento ni Father Manoling, naging prof ko rin siya sa liturgical music. Karamihan ng mga kanta niya, kapag relax siya, alam mo yung pag-relax siya, tapos may mga naisip ka, tapos tugtog-tug ka na lang. Tapos nun may lalabas na karanasan, or experience, or thought, or idea. Tsaka ngayon nabubuo yung maawitin. Si Father Arnel Aquino, ganun ang ginagawa, no? Yun nga, nakakatuwa rin kay Father Bano, yung meron siya napanood yata sa nanood lang siya ng balita nang merong isang rally, tas nagkaroon ng violent na dispersal at may mga napatay o nasaktan. Dahil doon, pumunta siya sa piano at nagtipa ng ilang notes, sumulat ng ilang linya, one more gift. O, di ba? Di ba? Ganun lang, di ba? Father, teka, kasi puro kayo usapang patay. Puro buhay mo naman tayo. Ito, may tanong ako. Pag kunyari, sa asal ko, Father, kailangan po ba, puro liturgical songs po ba yung dapat, kantahin sa buong misa? Or kasi gusto ko sana, yung mga team song namin, gano'n. Sa okay. recessional, Father, Sige. Alam nyo, ito, panlilinaw sa ating mga kapimates, no? The Mass is the Mass. Napakalaga na sa banal na misa ang ating awitin, liturgical in nature. Oo. Ibig sabihin, yung mga, kunyari, dun sa pinakamisa ng kasal, ang gagamitin natin ay yung mga awitin na nararapat para sa misa. Shout out po sa mga composers tulad ni na Kuya Ferds Bautista at even yung iba pa na gumagawa talaga ng mga awitin na para sa kasal, pero talagang ginagamit yung words ng scriptures para yung pa rin yung maging nasa spirit pa rin ang kasal. Pero nasa spirit na liturhiya. Kahit di ba yung isang narinig kong awit yung How would I every day Hindi yan. waiting for you. Huwag mong naising lisanin Ito, may common misconception. Yung panunumpa. Akala nila akala ng mga tao. ano ba yung Father? Akala ng mga tao ito ay pangkasal. Hindi. Ito po ang kanta ng religious profession Nila Father J. Boy Gonzales. Gonzales, Diba SJ. Yung, ikaw lamang ang pangako mahalin. May isa parang trivia. Kinompost nila Father Junjun Boris to. Akala din yung may isa din na akala na pangkasal. Pero actually pang religious profession. Ano yun? Yung pangalan ng kanta na naman natin sa isip ko. Yung hindi tanging yaman. May isa pa. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Ay, yun yung sasabihin ko. Sa'yo lamang. Yun ay kaya di ba, dapat maging maingat tayo kasi may mga awitin na kinompose para sa particular na purposes. Kaya natin mo yung dulo nun. Kalinisan, Pagdaralita, pagtalima ay aking sumpa. Alam mo ano yun? Chastity, poverty, and obedience. In short, mas bagay po siya sa profession ng madre o brother o ordination. Ayun. Kaya pupunta tayo ngayon sa panglima at panghuling dahilan. Kaya- Bakit tayo umaawit sa liturhiya? It is to celebrate the culture and history of the local church. May examples ka ba dyan? Ay, hindi. Yung kunento ni Caselia kanina. Oo, di ba? yan. Sa Apostolic Vicariate of Calapan. The beautiful island of Mindoro. Di ba? Shout out kay Ate Shawi at kay Father Leomar Arenillo. At kay Kuya Kay Kuya Mimo. Kuya Mimo. Hindi kasi po, sa diocese, sa Vicariate po nila, bawat ordination batch may team song. Sa inyo dati sa San Jose may ganun din. Meron alam din, may ko. mga team song. Kaya may mga yung sa bawat sandali. Hindi, sa play yun ang galing. Sa play. dula Sa naman sa yun. dula naman Oo. yun ang galing. So yun. So yung ang bawat awitin, meron niyang kwento. At meron niya sinasabi tungkol sa kasaysayan ng lokal na simbahan. Oo. At magandang pag-isipan na pag nilaya natin siguro, paano ba
umawit ng maayos at mabuti bilang mga Katoliko Kristiyano. Sa mga member po ng mga choir o mga music coordinator ng mga parokya, comment nyo below. Paano kayo nag-improve at paano kayo naging the best sa inyong craft bilang liturgical musicians? Ay, baka meron akong papakomment din. Oo. Ano yung favorite liturgical song ninyo? Yun, Liturgical, inspirational song. religious. I-comment ninyo kasi malay nyo, biglang lumabas na lang dito yung awitin. O baka mamaya kumanta si Caselia ulit. Oh, si Concert. Oh, di ba? Sabi, oo. Online concert ng Kape at Online Kampay. concert ng Kape at Kampay featuring Alex Celia! Ang puso ko. Who is the babe for the Papa Pray? Who gives the grace for the grace? Who gives the hope for the hope? Who gives the love for the love? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Deep, deep, Lower! Deep, deep, lower! deep, deep, Father, lower! deep. Caselia. Ano na naman to, Father? Teka lang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kompleto na tayo. One more time. Deep, deep, Alexander, down! deep, Tama na! Sa 1, 2, 3, hita? 4, 5! Alam mo, ano yung gagawin nito? Ano? Life hack. Yun na nga yun. Sige na nga. Sige na, Father. Okay. Saan tayo titingin? 1, 2, 3, 4, 5! 5 life hacks tungkol saan, Father? Tungkol po, paano natin mamamaximize ang music bilang mga Katoliko? Ayun, sige. Oo, kasi alam mo minsan, Father, real talk lang. Real talk. Minsan kasi, nakakalungkot kapag ano, okay ka lang? Para tayo nagsumba, Father. Inom ka muna ng tubig. Alam mo, Pads, napakahalaga ng liturgical music sa buhay ng simbahan at napakahalaga din na ma-restore natin ang dignity ng liturgical music. Minsan kasi yung liturgical music, yung mga awitin natin sa misa, minsan parang natitake natin for granted kasi total, tuwing Sunday kinakanta naman natin, pero but wait! Tandaan natin, our faith comes from listening, from hearing, and our faith is encouraged through singing. Kaya nga, ang ating life hacks ngayon, how to sing well as Catholic. Number 1, Yeah. unang-una, learn new songs. Meron akong gusto i-comment Oh, dito. sige, Merong sige. lumapit sa akin sa isang Sunday Mass. Okay. Hindi ko sasabihin kung sino baka nanonood. Oo. Sabi niya, Father, yung mga choir mo rin sa parokya mo, parang naka-Spotify palagi. Bakit? Kasi makabago daw yung mga awitin, hindi na raw yung mga karaniwan. Sabi ko naman sa kanya, alam mo bro, napakalagang matuto tayo ng mga bagong awitin kasi ibig sabihin nito, buhay ang Diyos sa liturhiya at nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng musika. At the same time, maraming mga awitin na bubuo dahil nagbabago rin ang panahon. Pero ang Diyos di nagbabago. Yun. Ang akin din naman, ito, magandang panahon din. In fairness naman doon kay brother na nag-comment sa akin, it is also good to go back to old songs. Kasi hindi naman naluluma ang mga awitin kung tutusin hanggat ito'y inaawit. Pero napaganda din na matuto tayo ng mga bagong kantang liturhikal. At, Father, liturgically correct po ba yung pag-mix ng mga ng mga songs ng sa simbahan? Anong pag-mix? Paano mix? Paano pag-mix yung may bago, may luma? Parang ganun, or parang kino-combine, ganun, pinagsasama. Yung iba sa ganito. Hindi pwede. Kasi, Okay, maglilinaw. Sige ka muna. Igalang din natin yung intention ng composer. Baka yung kanta niya may particular na konteksto o may tamang paraan ng pag-awit ng kanta niya. Hindi natin basta-basta pwedeng pakialaman yung arrangement. Nalala ko yung may chop-chop, no? Oo, yung parang Lalo na pinagdidikit- nauso nung nagkaroon ng instruction tungkol sa dapat di daw inuulit yung certain lines, di ba? Isang ulit lang daw. Siyempre, merong recommendation, pero napakalaga din, respetuhin natin, galangin natin yung intention ng composer. Yun. Number 2, siyempre,
Nirerespeto natin yung yung work ng composer, pero we respect the right of the people to sing. Kaya best tip namin sa mga choir, practice with the people. Ito. Pero syempre, bahala natin sa mga choir, huwag niyong gawing rehearsal yung bago magmisa. Oo, siguro 100, isang pasada, pero kung ginawa ninyong practice yung bago magmas, please also give time for the people to pray. Pero you could also take some time, some time in order to practice and lead the people in singing, especially responsorial psalm. Yung response, oo. At kunyari may mga bagong awitin. Pero at the same time, huwag nyo rin gawing praktisa na misa. Ayun na nga, baka mamaya, yung isa pa sa doon sila magpa-practice, diba? no? Parang sa labat yung arrangement. Kaya tuloy, Father, minsan pag ano ka na lang, gano'n. Hindi, alam mo, sabi sa amin, no, nasa theater, na nag-theater workshop kami, pag di mo na alam yung kakantay mo, nasa choir ka, sasabihin mo lang, watermelon, watermelon. Anyhow, so yun, practice with the people. At syempre, make good use of yung social media. Yung kunyari, meron kayong projector, may song sheets kayo, or iba pa nga, di ba, downloadable yung mga awitin for the week, di ba, lalo na sa ibang bansa. Para makaawit kayo, ma-practice nyo with the people. At number 3, Ito, may nalala mo, habol ako dito. habol mo. Ginawa ng parish priest mo ito, Chabi. Shoutout sa'yo, Father Ray Aniatco. Idol talaga. Noong in-introduce niya yung kay Father Sengson na luwalhati sa Diyos sa kaitaas. Itong ginawa ni Santo Cristo. Bago mag-mass, I think it's like 10 or 15 minutes before the mass, lumabas siya. Tapos sabi niya, meron po akong bagong awiting ituturo sa inyo. So, nagturo? Tinuro niya, siya mismo nagturo. Si Father Rayan. So, kinanta talaga kasama ng choir ka ng mga tao. So, I think it was like 2 Sundays or 3 Sundays na tinuturo niya yung awitin. No? Nakakatuwa. So, pwede palang gawin yun. Oo. So, siyempre, because of that, ano yung number 3 pa? Number 3, napakalaga. Sing with the people. Yes. Ang pag-awit ay hindi po para lang sa choir. Ang pag-awit ay para sa lahat. Kaya napakagandang paalala din sa mga choir. Pasintabi po. Excuse me po. Ano sinasabi? Huwag gawing concert ang misa. Hala, di Father, hindi pala tama yung may mga drum set sa Iba naman yun, iba-ibang context. That's another story. But we'll get there. We will get there. Pero doon muna tayo pa sa Sing with the People. When we sing, of course, sa pagbabasa natin mga dokumento na simbahan tungkol sa music, may mga awitin na pwedeng kantahin lang ng choir. Pero siyempre, mas maganda yung pag nai-invite din natin ng mga tao, kumanta with us. Halimbawa rin, itong nagdaang Holy Week, di ba? Ang ginagawa namin doon sa parokya ko, sa shoutout sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph sa Las Piñas, pag umaawit kami, we also invite the people to sing. Halimbawa, ang Gloria namin yung kay Maramba. Di ba may parting Latin? Pero ang ginagawa ko, dala ko pina-inton, dala ko presida ng Easter Vigil, pinaulit ko sa tao yung response para makasabay din sila. Hindi pwedeng ikaw lang, ano ka, Pascal Diva? Ayun na nga, naalala ko na naman. Siyempre, shoutout sa San Antonio de Padua Parish, yung Exultet. Diba? It would be good to lead the people in singing. Hindi mo yan concert bro. Hindi mo yan concert father. Tama. Kasi minsan nagtatating, concert mo. Hindi po. We are here to lead the people in singing para ngayon ma-fulfill yung sinasabing full, conscious, and active participation sa banal na misa. Ayan, Father, tuloy. Kasi di ba, pag nagsisimba ako, na-experience ko na tuloy yung gusto ko sumabay, gusto kong kumanta. Kaso dahil iba-iba yung tone ng mga choir, wala na lang. Hindi na lang tuloy ako nakakasabay sa pagkanta nila. Kaya minsan Ang hirap. Alam mo, real yung struggle ni Chabi. Lahat naman tayo siguro pag may bagong awitin. Ito, honestly, kahit sa bago kong parokya, hindi yan yung mga awitin na nakagisnan ko. Pero yun nga, sabi ko, in time, napakalaga kaya nga sa patuloy na pagsisimba, pakiramdaman mo rin at pag-aralan mo rin. Ako, eventually, natutunan ko na yung mga hymns and songs. Di ba San Antonio, yung mga Beyond the days of hope and history. Shout out kay Father Ricky Manalo. I know you're not watching this show. And I know this show is alien to you. It's very alien to you, but
we salute you as one of the greatest Phil-Am composers in the US. Yeah, and actually, yan yung aking team song sa aking unang buwan Oo. sa San Antonio, To Walk With You Day by Day. Kasi panaban mo, araw-araw ang Via Cruz. Oh, ayaw, Arbia Cruz. Kaya naman, araw-araw cow. Oh, di ba? Cow, sige. yun, sa'yo. Okay, punta tayo sa number 4. Number 4, discover traditional hymns. Really? Balik tayo dun kay may example sa atin kanina. Oh, yan. Oh. Si Mr. Bean. Di ba, all creatures of our God and King. Hindi, pero kasi po, maraming tao nagsasabi, maraming bagong kanta, yung mga luma, kalimutan na natin. No! No. But, lalo na nitong nagdaang Kwaresma, doon sa bamboo organ nga, may mga awitin na ngayon ko lang uli na pakinggan. Oo. Kaya malaking bagay yun, hindi lang para doon sa mga old-timers sa simbahan, kundi pati sa mga bata, makita nila yung ganda ng heritage ng music sa simbahan. At ito, last Sunday, nagbisa ako sa shoutout sa National Shrine of Our Mother Perpetual Of Help. course! Siyempre, prangkisa natin yun. Prangkisa natin yun. Hindi, nagbisa po ako sa Baclaran, ang kasabay ko yung 3:30 na misa, yung rondalya. Ay, oo, yung rondalya. Ang ganda ng tugtog, para mo binuksan yung baul ng choir master. Hindi, pero kasi muling binalikan yung mga lumang awitin ng Easter na siguro bihira na marinig ng mga tao, pero pag tinugtog uli, parang may bagong saya na mararamdaman. Oo. Kaya mga reminders din po sa ating mga composers, sa mga choir masters, choir leaders, choir heads, please do not discount the beauty of old traditional hymns. At syempre, wag din natin parang sabihin, kalimutan mo na yan, no? Palitan na yan. Napakalaga po na isama din natin sa rotation ng ating mga awitin ang mga traditional and old hymns. At siyempre, connected sa mga composer, yung panglima nating life hack, we encourage our young people, especially our young musicians, to compose new hymns for the liturgy. Oo. Siguro tatanong niyo, Father, saan kami kukuha ng sources? Makukuha niyo po ang sources ng inyong mga awitin. Una, sa ating liturgical books. Yes. Sa misal, sa lectionary, Sa mga hymns. rituale. Oo. Pangalawa, yung mga hymns na nasa Liturgy of the Hours. Pangatlo, syempre, ang banal na kasulatan. Of course. Bakit itong tatlong at ito mahalagang sources ng mga composition? Kasi itong tatlo di naluluma. Oo. Yung mga trending ngayon, ito pasintabi sa mga mahilig gumamit ng worship song. Ayan. Darating yung punto, maluluma din yan. mga malalaos. Malalaos din. Pero yung mga salita ng scriptures, yung salita ng tradition, yung salita ng simbahan mula't mula pa, yun ay pang matagalan. Kaya maganda yun na maging sources ng mga new compositions. At syempre, ituro natin to kasama ang bayan ng Diyos. Ito, isa rin, no? Maganda rin yung professional advancement and development. That's why we encourage our composers, instrumentalists, musicians na mag-aral, no? Sa amin, sa Loyola School of Theology, nung kay Father Manueling Francisco, merong liturgical music workshop, no? Kung saan pinag-aralan, ano ba yung tono, ano yung mood, no? Meron din mga set, may mga chord progression at chord pattern din. Napakalaga po that we continue to sharpen the saw. Dapat, palagi tayong nag-i-improve, palagi tayong nagiging better. At pwede nyo rin konsultahin ang inyong diocesan liturgical offices tulad dito sa Archdiocese of Manila at sa Paul VI Institute of Liturgy sa Malaybalay. Marami pong mga pwedeng tumulong sa ating pagkocompose ng bagong awitin para sa pagsamba. Father, nakapili talaga agad kayo sa Kasi, alam namin may sabi may si mga- Carlos oo. Father, Angel. yung mga parish po ba, may liturgical music ministry po ba na sinusunod ko ano ang dapat kanta? Oo naman, yes, syempre. oo. Sa lalo na, syempre sa mga, yung diocesan, liturgical, commission, no? oo. Napahalaga na we listen to them also. Na meron din tayong tinitignan o bine-benchmark, ika nga, para ngayon, dun nakabase yung ating mga awitin. So, At tapos, Father, meron po bang limitation yung mga paggamit ng instrument? Ayan, okay, Violin? sige. Yun Do you na. want us to be honest or do you want us to be polite? Both. Okay, both. Sige, Okay. tira. Sa simbahang Katoliko, syempre, ang ating tradisyon po ay talaga yung pipe organ o yung organ ang ginagamit natin. Pero time up na eh. Time's up na raw.
Sige. Pwede pa. Yes. Sumingit Habulin yun. natin, habulin natin. Sige. So yun. So, ang traditional talaga instrumento ay organ. Yun yung pinaka-simulat sa pool talaga. Pero, hindi dinidiscount, sinabi na rin ng musikam sakrap, ano yung mga yung music o instruments na indigenous doon sa lugar. Oo. Nyari, yun nga, yung nasabi ko yung misang rondalya. Kasi may mga lugar na hindi pwede magdala ng piano o organ, gitara, bandurya, Yun octavino, yun natutugtog nila. Pero importante dito sinasabi ko, kahit sa prudence, na dapat merong right judgment din tayo kasi we should lead people to worship, not lead people to the choir. Yes. O baka mamaya, kung ano-ano mga pinagtatatambol-tambol mo dyan, ang mapansin, yung choir, hindi si Lord. Oo. So, yun po. totoo yun. Now you know. Now you know. Now I know. So, sasabihin ko, i-comment ko yun sa parish namin. Oo, yun. Oo. Kaya napakaganda ng ating awitin, ng ating kwentuhan dahil kanina pa tayo time is up, tuloy-tuloy. Pero meron tayong questions mga kapimids natin. Oo. Comment below, what is your favorite liturgical or church song? At yun po yung ating tutunghayan dito sa episode na to ng Kape at Kampay! Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luha ko't pasakin ay iyong pinapaharap. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tangi kong hiling ay umimlay sa iyong piling. Bakit siya nakaganon? Para siya may... Para ako nakikinig sa Masakit Spotify. Headset. Vincent, parang kang naiingayan sa amin eh. Para kami migraine. Para siya nasisiraan ng bet. Na. Ay, halika nga rito yun. Kwento na tayo. Kwento na tayo. Lumabas sa'yo sa hiwagang upuan. May wagang bangkito. Oh, ang ni Chabi. ating, kanina pa natin tinatanong sa mga kapemates natin to, no? At sana maraming nag-comment, no? What is your favorite liturgical or church song and why? Una mo natin tatanungin, syempre, mass goer. Oo. Pag nagsisimba ka, meron bang song na inaabangan mo sana kantahin pag linggo? Oh, Father, ito yung deep, 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 deep. Parang iba yung mga kanta na yun, mali. Deep, 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 deep. Pero, na serious note, Father, Wow, may ang gusto ganun ko siya. talaga, favorite, liturgical song or yung awit ng paghahanga. Ay, Yung Gunit ako'y ikaw. Habang. Magsimba ka na. Dali, katay natin saglit lang. Hoy, alam ko yun. Gunit ako'y ikaw habang nahihimlay pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong Mga pakpak. Parang naging chicken dance. Umaawit. Umaawit, umaawit ako buong gala. Oh, ang galing. Bakala ko, mag-mass goer ka na lang. Uy, Father, feel ko talaga pag yun yung inakanta ko. Talaga? Oo. Anong nararamdaman mo? Para kasi kasama ko si Lord, yung presence niya. Basta parang gaan sa feeling. Ganun. Talaga umaawit ng buong galak yung puso mo. Father, yung ganun. Umilipad-lipad ka pang ganun, di ba? Parang chicken doon. Hindi, pero totoo nga yun. Ayun, oo. Ikaw, meron ka bang song sa misa na parang yun yung inaabang-abangan mo? Ah, syempre, meron. Ano? Yung... ang
Nung 30-day retreat, ayan, may konti tayong Context. Nung 30-day retreat, ako ay natulak na magsalmo sa gitna ng aming retreat. At di ko alam kung ako ay manlalambot o manghihina. Pero nakanta naman natin. Anong kanta yun? I love the Lord. Ang mga ano? I love the... I love the Lord. He's filled with compassion. He turns to me on the day that I call from the snares of the dark. Oh Lord, save my life. Be my strength. Alam mo, maganda yung kasi ng 30-day retreat. Na kasi kami po, bago po kami part of our formation, sa 30-day retreat, doon namin na-experience talaga yung pag-ibig ng Diyos. First week number 1. No? Oo, syempre. Tapos naka-journey mo si Lord. Second week, tapos, Pinapili ka ni Lord. O pinipili ka kahit ganyan ka. Oo, Tapos pinipili third ka. week, ayun na, may sasama mo Buhay. siya sa cruise. Sa cruise, Tapos oo. fourth week, sa Resurrection. pagkabuhay. Tapos yung Oo. fifth week, paano mo i-appropriate ngayon yung mga learnings mo. Doon ko nakita na mahal ko talaga si Lord, no? Oo. Alala ko naman yung kwento natin dun sa Vocation Festival. Oo. Yung mahal kita, pero mas mahal ko si Lord. pero yun nga, dito ko nakita yung pagpapahayag ng pagmamahal ko sa Diyos na kaya ako tinahak din ang buhay ng ito na pwede naman tayo pumunta sa iba. Oo. Pero dito tayo dinala kasi dito ko naranasan na mahal ako ng Diyos at mahal ko rin si Lord. Ikaw? Ako ang pinaka-favorite kong awit nung inordain ako. Yun. Kasi siyempre, pag inordain ka, ang maraming moment doon sa ordination na nakaka-touch. Iba, habang kinakanta yung Litany of the Saints pag nakadapa. Ano mong feeling kapag kinakanta yung Litany of the Saints? Ako'y, ano mo yung, to be honest, ang feeling ko nung parang it was all a blur. Talaga? Kasi parang pag nakadapa ka doon, parang hindi mo alam na nangyari sa paligid mo eh. Ako, Halo-halo na yung pakiramdam ko nun eh. ang parang daw parang ako lumulutang. Di ba nakadipa tayong ganun? Buti di Parang kita ako hinila pa baba. Buti hindi ako pinuli ka. Ayo. Oo, kaya gagagalan. Shout out kay Robin Nagilab na tinulungan siyang bumangon sa pagkakalupagi. Yung ba yun? Dahil bisikleta iglesia ka nung gabi, Oo. kaya sa following day, Good Friday, kailangan mo bumangon, no? Oo. Pero nga, yung feeling mo yung lumulutang ka, parang inaangat ka ng mga santo. Yun ang feeling ko kapag ano eh. Oh, Sige. ako na, pero ano, so yun, di ba, iba, gano'n. Yung iba naman yung habang pinapatungan ng kamay ni Bishop at ng mga pare, Oo, di ba? isa-isa yun, Tas alam lahat mo, yun. alam mo kung sino yung paring, kinakamot yung anit mo? Sino? Meron alam ko eh, meron ako alam na pare, alam ko, may bumubulong sa akin nun eh. Sino? Alam ko, Indian yung nagbulong sa akin eh. Sino? Masabi, may paring Indian na alam ko, may nag-cruise na ukoy ako, ano ba yun? Akala na baby siguro ako. Ako shout out. Si Father Jojo Buenape, nandun sa ordination. Oo. Sa ordination ko. Oo. Father Roy Bellier, nandun sa ordination ko. Oo. Oo, tapos 2 bishop ang nandun sa ordination ko. Ako naalala ko noon, nung ordination ko, diakono ko si Roy Belien. Talaga? Ganun na itsura niya. Iron Man na siya. Hindi nagbabago yung mukha. Sa lahat, sa buong klase namin siya lang hindi nagbabago yung itsura. Bakit? What's with Manila? What's with water and air in Manila that people don't age? Si John. Hindi ako naniniwala. Hindi, pero ano, so yun, di ba iba? Pero ako, nung inordain ako, ang pinaka nakatouch na moment sa akin, nung binihisan ako. Anong kinakasin? Siguro kasi nung bata ako, parang ini-imagine ko, what if na nakasuot na ako ng kasulya, ng stola. Kaya nung binihisan ko, ito yung kanta. Na ano eh, mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Ganda nga ba? Hinango sa dilim at kababahan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay. Walang hihigit sa yaring pag-aalay. Yun. Ito yung naging touching song. Kaya for several years, pag nag-MC ako ng ordinasyon, naiiyak ako sa part. Nagtatago ako sa sacristy. Alam ko kasi tayo yung dalawang huling lalabas tayo huling maglalatag ng kamay. Kaya umiiyak ako na gano'n. Tapos even pag kinakanta siya pag washing of the feet, may kurot. Ang sakit. May kurot sa dibdib. Kasi napaganda ng message, diba, ng pagkakaibigan. Tapos doon ko naramdaman kasi, nung inordain ako, nung kinakanta yun din yung abraso, yung niyayakap ka na ng mga pare. Tapos may isang pare, shout out kay Father Joe Soler. Yan na siyempre. Parish priest sa Santo Niño. Oo. Kasi nung deacon ako, tapos nasa bamboo organ ako noon, ang tawag niya sa akin, Reb. Dati nagkakamali pa siya, natatawag niya akong Pards.
Hanggang ngayon naman, parts ng tao sa atin. Hindi, dahil pari na tayo. Pero nung hindi ko Pards, Reb, sorry, Reb, gumagano. Nung siya na ang yayakap sa akin, sumigaw siya, Pards! Alam mo, doon ko nalaman, pari na ako. Doon nag-settle down, Sink in sa Nag-sink in lahat. consciousness ko. Diyan, pari ka na, tinawag ka ng Pards. Tapos yun ang background music. Ay nako, sobra. Panigurado lahat tayo merong team song. Liturgical dance to lang. Mali. Liturgical song Oo. na naging team song, naging bahagi ng ating buhay. Ano yung song na yon? Comment below. At, Father, teka lang. Kasi ako kasi may mag-video okay. So sa video okay lang po ba yung may church song sa playlist? Alam mo, yan nga isang kabalintunaan doon. Wala tayong magawa. Kahit ngayon sa yung piling, kinanta natin kanina. Nasa video okay list yun. number ano yan? 7063, parang Kasi ganun. Father, alam mo na, video okay is life. So minsan, nakakanta ko talaga, minsan kumakanta ang church song. Hindi, Ito, bawal. may panain ako dito. Meron nga ang awitin na sikat na nilalapatan ko ng tanging yaman. Yung ikaw ang parang sinig kasi yun yung buwan. Nalapatan mo na. Tapos yung Yan bridge tayo biglang, yung bridge biglang, minamash up mo direct. Tayo na. Yeah, Pero yun kaya nga, tayo kailangan nani. natin ibalik ang dignidad ng liturgical music. Yan po ang pakay ng ating kwentuhan ngayong araw na ito. At sana po, ito yung ituruan nito tayo na ma-appreciate yung mga awitin sa misa. Okay, hindi lahat kayang kumanta, hindi lahat magaling kumanta, pero tandaan natin, ikaw man ay nasa tono o wala, basta tayo maawit sa misa, tayo ay nagpupuri sa Diyos at naipoproclaim natin ang faith natin kay Lord. Napakalaga din ang heritage ng music. Napakalagang matuto, mag-compose ng mga bagong awitin, pero wag naman nating baliwalain. Kundi dapat para mas ma-appreciate natin even the old traditional texts, old traditional songs, because these are part of our Christian worship and prayer. Kaya po, shout out po sa mga music ministry ng mga parokya, lalo na po tuwing may mga mabibigat na event na okasyon tulad ng Kwaresma, Mahal na Araw, Adbiento at Pasko at mga piyesta. Saludo kami sa inyo at sana po sa inyong bukasyon at ministry ng pagtuturo, paggabay sa amin sa pag-awit, lagi natin papurihan ng Diyos at pabanalin natin ang tao-bayan. Father Ray, wait. meron pa akong ihabol na isang Ano naman yan? bago to, ay ano lang to Ano? parang theme song to sa Immaculada Conception sa Tayuman. Oh Maria, Immaculada Conception, o aming mahal na ina. Wow, maganda. Kami ay dinggin sa aming mga panalangin. Pili ko kinanta rin siguro yung padarian. Oh, siguro. Oh. Pero ito may shoutout pa isa pa. Sige. Shoutout sa mga friends natin na mga liturgical composers. Isa-isay natin. Sa mga prof ko, Father Madaling Francisco, Father Junjun Bores, Father Johnny Go, si Father Arnel Aquino, ayun. At kay Father Leo Nilo Mangusad. At syempre, kay Father Carlo Magno Marcelo. Oo, syempre. Syempre. Oo. At kay Kuya Father Mimo. Kay Kuya Mimo at kay Father Rino Tomas. Ay, Father Rino Tomas. Oo, sige. Kaya sa inyo po, saludo kami at ipagpatuloy nating awitin. Uy, pero ang Father, ating ganda talaga, dahil ko natutunan, ang ganda ng mga liturgical songs, basta ano lang, Father. Ang ganda ng meaning, basta alamin na at yun. Ayun, sulat sabi ko. Ay, time's up na ba? Para sa life na tama ang timpla, magkahalo saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay. Teacher ko nung music, nung high school, binabati kita. Kasi binati mo, Father, yung ano mo eh. Professor. Mami-